Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Samahan niyo po inyong likod, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin, ito pong pahayag na ni Senator Lacson ng chairman po ng Blue Ribbon Committee dito po sa istasyon po ng radio ng DZMM. Pinahayag po niya rito na may na posibilidad daw po na masubpina o mabigyan ng subpina. Ito pong si retired Marine Sergeant Orly Gutesa at pati daw po si Senator Marcoleta, mga tambay. Pakinggan po natin ang pahayag po sa radio ni Senator Lacson, mga tambay. Ibang klase po. Ibang klase. Yung dapat mong suportahan para makahuli ka ng malaking isda, lalo-lalo po sa korupsyon na ginagawa po na mahigit 3 taon, eh mukha po yatang ayaw makahuli ng malaking isda itong si Senator Lacson. Nagtatanong lang po si Kamanong. Umpisahan na po natin, mga kabayan. Senator, good morning po sa inyo. Good morning po, Senping. Yeah, magandang umaga, Victoria, Christian. Isang mapayapang linggo na umaga sa atin lahat. Salamat Sana nga po. mapayapa. Thank you, sir, sa papaunlak po. Sir, so naka-6 na hearings na po ang Senate Blue Ribbon Committee. So far, sir, ano yung pinaka-telling? Ano yung pinakamalaking na-discover nyo po para sa inyo? Marami actually, habang nagpo-progress yung investigation, may mga ganap quoting your yung program ninyo Opo. na nangyayari. So, kailangan ang usapan namin ni Senate President, mag-reassess muna kami dahil marami nang pumasok ng mga information, and at the same time, kailangan matugunan din namin yung aming tungkulin sa pagbusisi, sa pag-scrutinize ng budget. Opo. Kasi nasa Senate na. So, medyo i-move namin ng konti yung susunod na pagdinig. So wala po this week, sir? This coming week, wala muna. Kasi yun nga, pinapa-collect ko lahat yung mga dokumento, mga testimonya, para mapag-aralan kung pwede bang makapaggawa ng maski partial committee report. Opo. Pero ilang hearings pa ang nakikita nyong gagawin nyo po, Senping? Iyon ang hindi ko pa masabi dahil kung may mga bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin at meron pang mga kakulangan na dapat pa mapunuan, tatawag tayo ng pagdinig. Pero kung paulit-ulit lang at saka masa-sidetrack o kaya palis yung direksyon ng inquiry, yun nga yung i-assess namin kasi medyo lumilihis na. The Med School Insiders MCAT course. Paano, commercial muna, mga tambay, ayusin mo natin. Paano lumilihis Senator Ping yung issue? Natutumbok na nga yung malaking isda eh. Hindi po ba? Nalilihis po ba yon? Nagtatanong na po si Kamanong. Pagka po ba natutumbok na yung malalaking isda, ibig sabihin po ba nito nalilihis na yung issue? Ganun po ba, Senator Lacson? Ituloy po natin, mga tambay. Nakapagtataka lang po. Lumabas na finally si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ano po ang tingin nyo sa kanyang testimonya, sir? Idinawit po niya si Senator Cheese Escudero, former Senator Bong Revilla, Nancy Binay, si COA Commissioner Lipana at si Yusek Trigiv Olivar ng DepEd. Pati si Zaldico. Yes. Sa tingin ng mga kasamahan ko doon, parang may kulang, parang hindi kumpleto yung kanyang binanggit. Lalo pa nga't may mga katanungan na dapat masagot, kulang. So i-recall natin siya dahil open naman siya tulad na napag-usapan na kung meron siya maalala pa at meron siya mahalungkat na dokumento para ma-back up yung kanyang sasabihin, magsusupplemental affidavit siya. So kung meron, pwedeng tumawag ka ng pagdinig. At saka yung kay Gutesa, Opo. may mga ika-clarify sa kanyang testimonya nung Huwebes actually. Opo. Sir, tingin nyo meron pang mga hindi pinangalanan si Bernardo? Yun ang tingin ng karamihan sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon. At ako, I share yung kanilang observation na parang hindi may napangalanan at parang may withhold pang mga information.
Siguro, hindi ko rin masisi. Baka naman naghahanap pa siya ng... Kasi kailangan may reference eh. If you remember, pag habang nag-narrate siya o binabasa yung kanyang sinumpaang salaysay, meron siya binamagit na Annex A, Yes, mga po. annexes. Ibig sabihin, meron siya record o dokumento na pinaghuhugutan ng kanyang sinasabi. So, pwedeng hindi niya binanggit pa kasi hindi pa niya nakukuha yung mga records para masusugan o masuportahan yung kanyang salaysay. So possible ba, sir, na more senators, more congressmen pa ang mapangalanan? Ayaw ko mag-speculate kasi yun din na observation ng karamihan, bakit puro senador yung kanya nabanggit. Opo. Ano? Correct. Ang isa lang yung congressman o congresswoman na nabanggit niya. Pero yun ang hinahanap nga nila. So, hintayin natin. Kung magpapasabi naman yun, kasi very close naman yung aming coordination with the DOJ Secretary Remulla sa lahat ng mga... Nag-share kami ng mga information, pati kung kailangan nila yung mga tao doon dahil ini-evaluate nila yung admission sa Witness Protection Program, agad-agad pinapadala namin doon eh. Pero tama po ba sa ngayon, Senator, itong sila Yusek Bernardo, sila Ginoong Orly Gutesa ay within the custody of Senate? Yes, nandiyan pa rin sila. Except si Yusek Bernardo, hindi naman kasi na-contempt eh. Walang nag-move na, walang nag-submit ng motion para siya i-contempt. So, libre siya, Apo. actually. Pero, I think na may usapan sila na under protective custody siya ng WPP o ng DOJ, for that Opo. matter. Si Gutesa, sir, si Orly Gutesa, hindi naman siya kinontempt, di ba po? Parang he was allowed to go home. Yes, hindi siya kinontempt, wala rin nag-motion. Okay. Pinatawag siya sa DOJ, yun ang huli naming nabalitaan, pero hindi siya sumipot. Opo. And speaking of Ginoong Orly Gutesa, Senator, medyo mabibigat din po yung kanyang mga binitiwang testimonya doon sa ating pagdinig. Pero it turns out na hindi daw po pala acknowledge nung abogado kung saan ni-notarize yung kanyang mga statement. Paano yun, Senator? Yes. Napag-alaman ko na kasama pala sa function ng executive judge, in this case, City of Manila, kasi Ermita, Manila yung address noong ni Atty. Spera. So, kasama pala sa function niya yung mag-imbestiga ng violation ng mga dokumento patungkol sa yung pagnonotaryo, yung mga notarized documents. So, ipaubaya namin yung aspeto na yon para malaman kung totoo bang sinasabi ni Gutesa na humarap siya sa notaryo publiko at kontra naman sa sinasabi noong sinasabing nag-notarize na hindi. So, i-resolve yun ng executive judge, si Judge Carolina Sison, no? Opo. Siya yung executive judge sa Manila. Makipag-ugnayan kami sa kanya, titingnan namin kung makakakuha kami ng kopya sakaling ma-resolve niya yung issue na yon. Opo. Ang dinig ko nga, early next week, magpapalabas siya ng mga subpoena Opo. kay Gutesa. In fact, pinakuha niya yung address ni Gutesa kasi wala doon hindi niya makita sa affidavit. So, binigyan namin sa opisina niya yon at mag-i-issue ng subpoena kay Gutesa, kay Atty. Spera, and probably, pati kay Senator Marcoleta kasi siya yung Opo. nagpresenta sa kanya bilang testigo. O, kumbaga parang hindi din po tayo ganun fully nagtitiwala doon sa mga binanggit niyang mga pahayag sa pagdinig kasi nga po may gantong lumutang na questionabling paglalabas po niya ng mga testimonya. Yan po mga tambay. Nakita nyo po, pagka po ang naiipit na po ay nasa papunta na po sa Malacanang, nagdi-deliver na po ng pera. Kailangan po i-divert po yan. Hindi kaya? Ayaw po kasi yata nila talagang makahuli ng malaking isda. Hindi po ba mga kabayan? Kaya kailangan po nila talaga si Gutesa ay i-background check at pati po ang kanya pong statement ay siyempre po pahinain. Ganun po yon. Hindi kaya mga kabayan, ibang klase itong gobyerno natin. Imbis na tumbukin mo lahat at i-adapt mo lahat ang pwedeng makatulong para po lumabas lahat ang tunay na korupsyon at maibalik man lang ang perang ninakaw nila, pero nagkakaroon po yata ng sabwatan. Mukhang pilim-pili lang po yata. Pilim-pili lang ang gusto po nilang... Kasi alam mo yung kanyang affidavit, sinumpaan niya rin naman yun sa Blue Ribbon eh. So, yung aspeto na yun, wala ako nakikitang problema. Dangan nga lang, kung mapapatunayan na nagsinungaling siya doon dahil tinanong siya ni Senator Marcoleta
ikaw ba'y nagtungo sa notaryo? Ikaw ba mismo nagpanotarize? Sumagot siya ng opo. So, ibig sabihin, kung sa aspeto na yon, na kapag sinungaling siya, assuming na totoo yung sinasabi na to ni Espera, kasi hindi naman tayo para maghusga doon, bahala na si executive judge na mag-determine kung sino sa kanilang dalawa nagsasabi ng totoo. Apo. So, assuming na totoo si Atty. Espera at nagsinungaling si Gutesa sa komite na sinasabi niya nagpanotarize siya pero hindi naman pala, medyo maski paano, magiging suspect yung kanyang testimonya, yung kabuuan. Kasi mismong mga abogado, sinasabi na pagka nagsinungaling ka sa isa, parang may implikasyon na pwede ka nagsinungaling sa lahat. Possible. Yan po mga tambay, sinasabi. Pero hindi mo ba iimbestigahan yan kung totoo po talaga na nagdi-deliver sila ng pera? Nagdi-deliver sila ng pera kay Saldico at syempre po sa speaker at syempre sa Malacanang. Merong facility sa Malacanang na nagdi-deliver sila ng pera. Hindi po ba yun ang dapat imbestigahan? Kung totoo yung sinasabi po niya para po yung malaking isda ay mahuli na, Senator Lacson? Talagang mukha po yata. At hindi po ba tayo nagtataka, mga kabayan? Hindi po tayo nagtataka, mga kabayan. Yung mga sinasabi lang po ni dating Yusek Bernardo ng DPWH, ang kanila pong talagang tinututukan lang yata. Bukang ayaw po rin nilang tutukan yung mga pasabog ng mga diskaya. Nakapagtataka lang po. Kasi napakarami pong pinasabog po ang mga diskaya. Hindi po ba? At dyan po sa pinasabog ng mga diskaya, mga kabayan, ay nababanggit din po dyan na meron din pong nakuha ang mga diskaya, excuse me po, sa Ilocos Norte na proyekto. Hindi po ba, mga kabayan? Meron din po nakuha ang mga diskaya na proyekto sa Ilocos Norte. Mukha po yatang pinipili lang po nila, ang gusto lang po nilang sinasabing imbestigahan at yung credible. Pagdating po, tinutumbok na yung malalaking isda, pilit po ito yatang pinahihina at pilit po yatang inililihis. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. At ito po yung pahayag dyan, tungkol po dyan sa sinasabi pong ni Senator Lacson, yung kanya pong notaryo, yung kanya pong sinumpaan na sinasabi, ito po, yung credibilidad daw po ni Orly ay pinagtanggol po ito. Pinagtanggol po ito ni Congressman Defensor, mga tambay. Ito po yung pahayag niya po dyan. Ito po, painggan po natin. Yung pahayag po niya. Hindi po batas ang pinag-uusap. So meron ho talaga nagpoprotekta sa kanya? Because he didn't even want the witness protection program or to be secured by the Senate. Yung mga Marines, I understand sila Colonel Corbin also went there to visit. I'm not sure if General De Leon went there. Yeah. Okay. Yes. So- the fellow Marines that he's with. Tessa. So meron ho talaga nagpoprotekta sa kanya? Because he didn't even... Kaya nga po, matama, yan po. Ang nagpoprotekta po kay Sergeant Orly Gutesa, mga Marine. Hindi po pinoprotektahan ito ni Senator Marcoleta. Mga Marine. Kaya po nagugulat po tayo dito kay Senator Lacson. Hirap na hirap niya pong paniwalaan ang statement po ni Gutesa, ni Sergeant Gutesa. Samantalang isa rin po siyang militar. Isa rin po siyang men in uniform. Hindi po ba nag-retire siya bilang PNP chief? Pero hirap na hirap niya pong, kino-question niya po at pinahihina niya pong kredibilidad. Ang kredibilidad po ni Sergeant Orly Gutesa, ang kanya pong statement. Samantalang isa po itong Marine, mga kabayan. At isa rin po siya ron, mga kababayan. At ano po ba ang, ibalik tanaw naman po natin ang kredibilidad po ng pamilya po ni Senator Lacson. Siya po ba ay malinis na politiko? Wala po ba siyang issue? Katulad po ni Boying. Di po ba si Boying po ay meron pong anak na nasangkot po sa illegal na damo? Hindi po ba? Illegal na damo. At sa loob lang po ng wala pang 3 buwan ay inaabsuelto na po ang issue po na illegal na damo ni anak ni Boying. At ang anak din po ni Senator Lacson ay mukhang naabsuelto din po sa issue niya. Puro po sila may issue, mga tambay. At alam naman po natin na taga Cavite rin.
taga Cavite po si Boying at taga Cavite rin po si Senator Lacson. Iba po ang mga politiko sa Cavite. Iba po ang nagiging involvement, mga kabayan. Ibang klase po ang mga politiko sa Cavite. Hindi naman po lahat, mga tambay. Hindi naman lahat. Piling-pili. Ito po, pakinggan po natin, ibalik tanaw po natin ang history po. Dahil may history po si Boying, may history din po ang pamilya ni Senator Lacson, mga kabayan. Ibalik tanaw po natin ito. Pinasusuri na ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yung sisiraan mo kami para magmukha kang anghel. Ito ka. Ito pamilya mo. Ito yung kinakatakutan nyo kasi nakikita na namin. We will bring you to justice. That's why you want us out. You want us out, but you don't need to do that. I volunteered to get out. I cannot believe you're part of this. Okay lang yung iba eh. Tanggap ko na corrupt sila, but yung Senator Lacson, how can you explain this? Hindi mo ito alam? Eh, anong alam mo? Mga kababayan, this is the state of our politics today. Si Senator Trillanes, pinatunayan din niya na matas ambisyon. Tumakbo nga siyang Vice Presidente. Naka 800,000 siya out of 54 million na botante. Ikaw, naka ilan milyon ka nung tumakbo kang Presidente? So, gusto niyo magpasikat eh. Okay lang magpasikat tayo, sir. Pero not at our expense. Please, don't lie to the people para magsumikat ka lang. May pamilya ka eh. May pamilya rin ako. May pamilya yung masinisiraan nyo. My God. You are senator. You are respected. And when you lie, it is your responsibility to make sure that your statement will be investigated and bring to justice everybody. And have the courage to stand up and say, I'm sorry, Commissioner Faeldon, hindi ka pala kurap. I'm sorry, General Icarma, hindi ka kurap. I'm sorry, Deputy Commissioner Gambala, hindi ka kurap. I'm sorry, Director Maester Campo, hindi ka kurap. I'm sorry, Ebrio, hindi ka kurap. You also have to have that courage. Hindi yung sisiraan mo kami para magmukha kang anghel. Ito ka. Ito pamilya mo. Ito yung kinakatakutan nyo kasi nakikita na namin. We will bring you to justice. That's why you want us out. You want us out, but you don't need to do that. I volunteered to get out. I cannot believe you're part of this. Okay lang yung iba eh. Tanggap ko na corrupt sila, but yung Senator Lacson. Ano po yung sinasabi ni dating dati pong naglingkod po ito sa custom, mga tambay. Si Paeldon, kung natatandaan niyo po, sa Bureau of Custom, di ba? Doon niya po natuklasan na ito pong pamilya ni Senator Lacson ay na-involve po sa smuggler, mga tambay. I think sa semento, yung cement po, mga tambay. Nag-i-smug po o mga smuggler na semento. Yan po, inalusutan po yan, mga tambay. Noong panahon po na yun, ay senador din po siya noon, si Senator Lacson. Nalusutan na po yan. At nakulong pa nga si Paeldon dyan, di ba? Pinakulong pa nila. Mga kabay, kinontempt po nila sa Senado yan, si Paeldon. Dahil nga raw po hindi po totoo yung sinasabi po na akusasyon ni Paeldon na ang anak po ni Senator Lacson ay involved po sa mga smuggler, mga tambay na semento. Kung natatandaan nyo po yan. Absuelto po siya riyan. Naabsuelto po nila yan. Nalinis po yata nila yan eh. Pero pagka mga tambay, absuelto po yata. Pero yan, pwede pong buhayin yan. Pwedeng buhayin yung issue na yan. At syempre po, nagtago rin po siya, di ba? Dahil nagkaroon din po siya ng issue. Matagal po nagtago yan. Dahil na-involved din po siya sa kaso po, umano, nung kay Bobby Dacer, I think. Yung napakarami pong issue dyan. May kuratong baliling papayata yan eh. Hindi po ba? Napakarami po. Malinis po ang record. Yun po ang sinasabi po natin, mga tambay. Ito pong si Orly Gutesa, si Sergeant Orly Gutesa, wala pa pong issue ng corruption ito. Malinis pa po ito kung ituturing. Dahil ito po ay dapat po ito state witness. Hindi ba? Dahil ito po ay ginawa ng utusan. Ginawa pong messenger.
ito pong marine. Diba? Wala po itong isyong malalaking korupsyon, issue ng malalaking korupsyon at krimen pa. Hindi po katulad nung nag-iimbestiga. Yung nag-iimbestiga po sa Blue Ribbon, sa Senate Blue Ribbon Committee chair, yung chairman po, ay meron po mga history. History po ng korupsyon. Hindi po ba? Pero po nalinis na daw po nila yon. Kaya malinis na daw po sila sa issue ng korupsyon. Ang totoo, malinis po ba talaga sila? O nalinis lang nila dahil politiko sila? Yun lang naman po ang tanong natin eh. Malinis po ba talaga sila? O nalinis lang nila dahil may kapangyarihan sila maglinis dahil mataas po sila na politiko? Parang si Boying. Si Boying po ay naging DOJ Secretary. Nalinis po ba ni Boying yung kanilang pamilya? O nalinis niya lang dahil siya ay DOJ Secretary? Mga kababayan. Kaya nakita niyo po mga kababayan, pagdating po sa issue ng korupsyon, involvement, kayang-kaya po nila itong ilihis at linisin. Yun po yung logic ko ron eh. Yun po ang komento ko mga katamay. Dito po, mga kabayan, ay kaya rin po nilang gawin, na mailihis po ang issue. At dito po, para po nila siraan at pahinain ang kredibilidad nito ni retired Marine Personnel Sergeant Orly Gutesa, si Sergeant Gutesa, para po ito pahinain dahil na po sa sinasabing yung statement niya, yung kanyang notary o notaryo na sinasabing wala siya ron. Pero ang sinasabi po natin, ang napaka-importante, yung mga pinahayag niya, ito ba'y may katotohanan? Dapat ito imbestigahan. Totoo ba? Di po ba? Dahil napakadali na po sa panahon natin na mag-imbestiga dahil high-tech na po tayo ngayon, technology na. Marami na po tayong makukuhang impormasyon, Senator Lacson. Hindi po ang tututukan natin yung kanyang statement. Ang dapat tutukan natin, yung sinasabi niya na nagdi-deliver siya sa hotel ni Saldico at sa bahay ni Speaker Romualdez. At dumidiretso pa sila sa Malacanang. Hindi po ba? Nagdi-deliver din sila sa Malacanang. Hindi po ba dapat yun ang tutukan natin para masabi natin kung ito'y nagsisinungaling? Marami pong CCTV. At yung mga sasakyan sinasabi niya, pwedeng imbestigahan kung totoo ba yung mga van na ginamit. At pwede rin natin imbestigahan at kumbidahin yung mga kasama niya dahil hindi naman niya kayang imaneho o i-drive o i-secured ang maraming van na gagamitin para mag-deliver na isang damukal na pera. Hindi po ba, Senator Lacson? Yun po ang gusto ng taong bayan. Di po ba? Nagpasabog na po at talagang nahandyan na yung sinasabing malalaking isda. Pinangalanan na yung malalaking isda na nagkakamal ng isang damukal na pera galing sa taong bayan. At napakadali pong imbestigahan ito. Bakit? Tutukan mo lang imbestigahan yung pera, yung budget ng DPWH. Ano nangyari dyan? At tingnan mo rin, pabuksan mo rin yung ginawa nilang budget sa GAA at yung BICAM Conference Committee Report. Tingnan mo yung mga report. Kung nagtatali ba yung pera doon sa mga programa ng gobyerno? Hindi po ba? Pag hindi nagtali, ibig sabihin, yung pera may nawala. At madali nang tuntunin kung saan nahandun yung pera na nawala. Hindi po ba? At yung pera na yon, doon papasok yung sinasabi ni Sergeant Gutesa na 3 beses sila nagdi-deliver ng napakaraming pera, bilyon sa loob ng 1 linggo. 3 beses sa 1 linggo. Nagdi-deliver. Bilyon. Hindi po ba, Senator Ping? Bakit ang tututukan natin yung kanyang pahayag? Napakalaki na po ito na magiging solusyon o sinasabing matutumbok na at mapapanagot na ang dapat managot at
matatanggal na, dapat tanggalin dahil ang gobyerno ngayon ay korap? Hindi po ba? Bakit kailangan proteksyonan po ba? Manatili, kamukha po yata ng nangyari po yata sa inyo, sa inyong pamilya, na nagkaroon ng proteksyon para mailihis at malinis dahil luminis. Kasi kung pangkaraniwan tao lang po, mga kabayan, sa totoo lang, real talk, kung pangkaraniwan lang po tao katulad natin ang na-involve po sa mga smuggling, katulad po ng simento, sa tingin nyo, hindi tayo makukulong? Kung hindi po natin tatay, si Senator Lacson, nagtatanong lang po, kung pangkaraniwan po tayo, baka po nabubulok na tayo sa kulungan. Hindi po ba? Dahil wala tayong kakayahan katulad ni Senator Lacson umano na ayusin, linisin umano ang kanilang pamilya, ang kanilang apelido. Ganon din po si Boying. Hindi po ba kung pangkaraniwan lang po yung anak ni Boying na nahulihan ng high grade na damo, sa tingin nyo, maabsuelto yun sa loob lang ng 3 buwan? Wala pang 3 buwan, absuelto? Sige nga. Kaya ganun din po ang mangyayari dito po sa malawakang korupsyon sa ating bansa. Kaya po nilang ilihis ang sinasabi pong involvement ng malalaking isda. Dahil mismo po sila, umano, ay ganun din po, na ilihis din nila yung issue nila at naplansya, nalinis. Kaya kaya rin pong linisin ng mga demonyong magnanakaw na malalaking ulo, mga buhaya, itong issue ng korupsyon sa kanila. Hindi kaya? Di po ba? Nakapagtataka. Tututukan mo lang yung mga pasabog ni Bernardo. Pero ayaw mong tutukan yung pasabog ni Sergeant Orly Gutesa. At ayaw mo rin tutukan yung pasabog ng mag-asawang Diskaya. Unbelievable, Senator Lacson. Wala kang mahuhuling malalaking isda. Pilim-pili lang pala. Diyan ka lang pala magpo-focus. Yata, mga kababayan. Ibang klase ka. Nakakapanghinayang lang po. Matanda na po tayo. Maiksi na lang po ang buhay natin, Senator Lacson. Ganyan po ba ang gagawin pa ninyo? Kayo po ni Senator Soto, nagtatanong lang po. Hindi naman masama magtanong. Hindi naman masama magkomento. Nagtatanong lang po tayo kay Senator Lacson. Matanda na po kayo. Matanda na rin po si Senator Soto. Maiksi na lang po ang buhay natin. Hindi po tayo tatagal ng 200 taon. Hindi po ba? Hindi pa ba tayo gagawa ng kabutihan sa ating bansa? Mga senador? Hindi nyo po ba, hindi man lang po ba kayo mag-iiwan ng napakagandang legasiya sa aming bansa? Ang iiwanan ninyo po bang mga legasiya, kayo po mga politiko, ay puro po kayo may issue ng korupsyon, pulburon? Yan po ba ang iiwanan yung legasiya sa inyo pong pagkatao? Mamamatay po ba kayo na ganyan po ang iiwanan nyo sa mga Pilipino? Ang mga issue na naresolba ninyo dahil sa pamilya nyo ang involved? At itong mga sinasabing kaalyado ninyo, umano? Hindi po ba, mga kababayan? Unbelievable. Kaya po yan, yung mga sinasabi po nga nagtuturo na ng malalaking isda ay pasusubpi na pa. Ipasusubpi na pa, mga tambay. Ito pong si Senator Marcoleta at ito pong si Sergeant Gutesa, mga tambay. Si Marine Sergeant Gutesa. Samantalang isa po itong Marine, men in uniform. At siya rin po ay dating men in uniform, mga katambay. Mas pinaniniwalaan niya, mga kabayan, yung mga kapwa niya politiko ngayon na hindi pwedeng ma-involve sa korupsyon. Dahil siya po ay hindi rin na-involve yata sa korupsyon dahil nalinis na. Ayon po kay Paeldon. Ibang klase po itong mga politiko natin. Talagang napaghahalata. Kaya pala, malinaw na po sa taong bayan. Kaya pala nila pinalitan si Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dahil
hindi nila matatanggap na si Senator Marcoleta ay makakahuli ng malaking isda. Yun po pala ang hindi nila magugustuhan. Kaya po pala napakabilis palitan. Dadalawang hearing pa lang pinalitan na nila. Bakit kaya? Dahil matutumbok yung Malacanang? Dahil kasama ang Malacanang sa mga sinasabing contractors, Diskaya, at dito po kay Orly Gutesa na tinutumbok na ang deliver ng pera ay nasa Malacanang, nagdi-deliver din sa Malacanang, sa isang facility sa Malacanang, pero sakop ng Malacanang. At napakalalaki, pati pinsan, mga kababayan. Kaya kailangan po nilang ilihis ang issue. Pilit po nilang pinabubuti. Yung napakaitim na administrasyon, nakikita ng napakaraming Pilipino, mahigit 100 milyong Pilipino, ang nakakakita ng napakaitim na korupsyon na mahigit 3 taon. Samantalang ang mga politiko ngayon, yung maitim ay pilit pinapuputi. Mga kababayan, ganyan po sila katindi. Ganyan, lalong-lalo po nung pumasok po ang binagoong Pilipinas. At ito pong nagbabalikan na nagsitanda na, nagretiro na, matatanda na katulad po ni Soto at ni Lacson. Pero ang iiwan po niya, maiksi lang ang buhay natin, Senator. Ang iiwanan niyo po pala ay ganito. Kamukha po rin pala ng history ng pamilya nyo yata umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po. At sa patuloy po nagsusubscribe po sa inyo pong Tambayang Makabayan. Maraming salamat po, mga kababayan. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, mga kababayan. At yung dalangin at dasal po natin, mga kababayan, magkaisa po tayo. Nasama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte. Ang ating Vice President mailayo sa kapahamakan. Ganun po din, lalo po, ganun din po ang ating dating Pangulo, PRRD, na siya po ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis. At ganun din po, mga tambay, tayo po ay mag-ingat at magdasal na tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. At tayo po'y magtiis, mga tambay. Kailangan po natin magtiis. Ang ganitong klase pong ibinigay po sa ating panunungkulan ay never po natin nadanasan ito, mga kabayan. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte ay never po nating nadanasan na ganitong klaseng panunungkulan. Mahigit 3 taong panunungkulan nila. Wala pong ginawa araw-araw. Puro po hearing, issue ng korupsyon at issue lang ng politika ang ginawa nilang trabaho sa ating bansa. Puro po pag-uubos ng pera ng Pilipino. Puro pag-uubos, paglulustay. Naglulustay ka na ng pera, kinukuha mo pa ang karamihan nito, mga kabayan. Pati ang ibang bayan ay nakikinabang din sa pera natin umano. Hindi kaya ang ICC, pati ang pera ng taxpayer money, ay nakikinabang din kaya sila? Kaya napakahirap po ng dinadanas po natin magmula nung sila po ay umupo. Hindi po ba? Mga kabayan, dinagdag lang po natin. Maraming salamat po, mga kabayan. Ingat po. Bye-bye.